Oli Satanas, gusto mo malaman kung sino ang nag-send sa akin ng iyong na nakalabas? Si Daryl Yap. Lisa, ikaw yan, galing kay Daryl yan. Yung Lisa. Siya puting ahas. Kaya sabi ko, true ba yan? Kadiri. Ayan, Lisa, puting ahas ko. Si Amy. Tsaka si Daryl. Yung mo daw yan. Sige nga. Ay, nako. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Alam nyo ba na kahit nasa abroad ang isang tao, pwede pa rin siyang kasuhan ng cyber libel dito sa Pilipinas? Very interesting ito, lalo na kung pag-uusapan natin ang kaso ni Maharlika, isang anti-Marcos vlogger na madalas batikusin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa kanyang mga videos. So ang tanong, may jurisdiction ba ang Philippine courts para litisin siya kahit nasa labas siya ng bansa? Ang sagot, yes. At ito mismo ang nakasaad sa Section 21 ng RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act. Basahin natin ang mismong batas. Section 21, Jurisdiction. The Regional Trial Court shall have jurisdiction over any violation of the provisions of this Act, including any violation committed by a Filipino national regardless of the place of commission. Jurisdiction shall lie if any of the elements was committed within the Philippines or committed with the use of any computer system wholly or partly situated in the country, or when by such commission any damage is caused to a natural or juridical person who at the time the offense was committed was in the Philippines. Medyo mahaba pero himayin natin. Una, the Regional Trial Court shall have jurisdiction over any violation of the provisions of this Act. Ibig sabihin, ang Regional Trial Courts ng Pilipinas ang may kapangyarihan para mag-try ng cybercrime cases. Meron ng mga RTCs ngayon na designated as cybercrime courts. Pangalawa, itong phrase na including any violation committed by a Filipino national regardless of the place of commission. Dito malinaw. Kung Filipino citizen ang gumawa ng cybercrime or cyber libel, kahit nasa ibang bansa siya, pwede pa rin siyang kasuhan dito. So kung Pilipino si Maharlika, kahit sa US siya nag-upload, pwede siyang habulin dito sa Pilipinas. Pangatlo, itong phrase na jurisdiction shall lie if any of the elements was committed within the Philippines. Take note that cyber libel has an element called publication. Publication happens the moment a third person reads or views the defamatory content. So kapag napanood ng mga Pilipino dito sa bansa ang mga videos ni Maharlika, pasok na. Kasi nangyari ang isang element ng krimen, yung publication, sa loob ng Pilipinas. Pangapat, itong phrase na or committed with the use of any computer system wholly or partly situated in the country. Hindi po ito tumutukoy sa devices ng mga viewers dito sa Pilipinas kasi hindi naman sila ang offender. Ang tinutukoy dito ay ang mismong computer system na ginamit ng offender sa paggawa ng krimen. At ayon sa batas, ang computer system ay malawak ang saklaw. Hindi lang personal na gadget ng uploader, kundi pati na ang servers at platforms na ginamit niya tulad ng Facebook o YouTube. So kahit nasa abroad ang uploader, basta't ang platform na ginamit niya ay may servers o infrastructure partly situated dito sa Pilipinas, pasok pa rin sa jurisdiction ng ating mga korte. At panglima, itong phrase na or when by such commission any damage is caused to a natural or juridical person who at the time the offense was committed was in the Philippines. Ito naman nakatutok sa biktima. Kung ang nasiraan ng reputasyon ay nasa Pilipinas, tulad ni na Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos, malinaw na may damage dito sa bansa. At dahil nandito ang damage, may jurisdiction ang ating korte. So in summary, kahit nasa ibang bansa si Maharlika, if she is a Filipino citizen, automatic pasok sa jurisdiction kahit saan niya ginawa ang post. Now, if foreigner siya, pwede pa rin siyang kasuhan dito. Hindi kailangan lahat ng kondisyon ay present. Kahit isa lang sapat na. Jurisdiction exists if any of the following circumstances take place. Number 1, publication. Publication happened in the Philippines kasi napanood ng mga Pilipino dito ang content niya. Or number 2,
she used a platform or computer system na may bahagi ng servers o infrastructure dito sa bansa. Or number 3, the victims, si Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos, suffered reputational damage habang nandito sila sa Pilipinas. Ang totoong challenge lang ay enforcement. Kahit may arrest warrant dito, mahirap ipatupad kung nasa abroad ang akusado, maliban na lang kung may extradition treaty o deportation proceedings. Pero kapag umuwi siya sa Pilipinas, pwede siyang arestuhin anytime. Kaya malinaw, jurisdiction, check. Enforcement, mahirap pero hindi imposibleng habulin. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.